Organization structure. Ayon sa Executive Order number 366 o mas kilala bilang the Government Rationalization Program, ang the Forest Management Bureau ay isang ahensya sa ilalim ng Department Environment of Natural Resources o DNR na may tungkulin sa pangangalaga at pamamahala ng kagubatan. It is composed of the three following division. First is Forest Policy Planning and Knowledge Management Division. Ang division na to ay nakatuon sa paggawa ng mga policy at plano para sa tamang pamamahala ng kagubatan. At sila rin ang nag-aalaga sa mga impormasyon at kaalaman tungkol sa kagubatan. Next po is Forest Resources Management. Sila naman po yung responsible sa pangangalaga at tamang paggamit ng yaman ng kagubatan tulad ng puno at pagsagawa ng mga project tulad ng reforestation. When we say reforestation, ito po yung pagtanim muli ng mga puno sa mga lugar na naubos o nasira ang kagubatan. And lastly is Forest Investment Development Division. Ito naman ay nakatuon sa paghahanap ng pundo at pamumuhunan para sa mga project na makakatulong at pagpapabuti sa mga kagubatan at paghihikayat sa mga public at private na sektor na makipagtulungan. Ang halimbawa na project dito is ang Forest Conservation and Protection. Ito po yung pagprotekta at pangangalaga sa mga kagubatan mula sa illegal na aktibidad. The Director and Assistant Director of the Forest Management Bureau shall be appointed by the President o pinili siya by the President na kinakailangan na natural born Filipino citizen ang Director at Assistant Director, 30 taon o higit pa ang edad, may bachelor's degree sa forestry at isang registered forester. Ayon sa Section 7, Presidential Decree 705, ang Forest Management Bureau ay directly under the control and supervision of DNR o sinasabi dito na kailangan sumunod ng FMB sa patakaran ng DNR upang mas mapatiyak ang pamamahala at pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng bansa. Division and Regional Offices. Sinasabi po dito na yung mga dating empleyado ay pwedeng i-assign sa mga bagong posisyon pero kailangan itong sumunod sa bagong staffing plan. Ang staffing plan, ito po yung plano kung saan bibigyan ng tamang training ang mga empleyado na gagawin ng director at i-approve ng department head. Kung ikaw, halimbawa, kung ikaw ay i-assign sa bagong posisyon, kailangan mong mag-report for duty within 30 days bago mo natanggap yung abiso. At kung hindi mo itutuloy yung abiso na yun, pwedeng ibigay yun sa mga ibang qualified aplikante. Ayon sa Section 11 ng Presidential Decree number 705, ang Forest Management Bureau ay may tungkuling magtatag ng isang training center para sa pagsasanay at paghusay sa mga kasalukuyang empleyado at mga bagong empleyado. Bukod dito, kailangan din po ng FMB na maglaan ng pundo at para matulungan ng mga empleyado na makakuha ng specialized education and training sa local man or pang-international. Bakit mahalaga na makakuha ang mga empleyado ng specialized at training? Dahil nakakatulong sa empleyado ng FMB upang mas maging epektibo ang pangangalaga ng kalikasan. Performance Evaluation System. Sa Performance Evaluation System, sinasabi po dito na kailangan sukatin ang dami at kalidad, kung gaano karami ang nagawang trabaho at kung gaano kahusay sa trabaho ang mga empleyado base sa mga programang pinunduhan ng FMB. Ang layunin din nito ay matiyak na ang mga empleyado ay nakakatulong sa layunin ng FMB tulad ng pangangalaga at pamamahala ng kagubatan. Department Heads Power. Ang Department Heads ng Forest Management Bureau ay ang sekretary ng Department of Environment and Natural Resources o ang DNR. Ang sekretary ng DNR ay ang pinakamataas at makapangyarihan sa FMB at siya ay may responsibilidad sa pagpapatupad ng mga batas sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng bansa. Halimbawa po is kung may mga operasyon ng pagmimina, logging o iba pang aktibidad sa kagubatan,
Ang sekretary ng DNR ay may kapangyarihan upang mag-utos ng inspeksyon o investigasyon sa mga kumpanya kung may lisensya, permit o lease ba ang mga ito. Authority of Forest Officers ayon sa Section 45 Presidential Decree 705, ang mga forest officers at mga opisyal ay may karapatan silang pumasok sa mga lugar na may kaugnayan sa kagubatan para kumuha ng mga pahayag mula sa mga tao at magsagawa ng investigasyon para sa mga isyu o paglabag na may kinalaman sa mga kagubatan at likas na yaman. As provided for by Section 53 PD number 705 as amended. When we say amended, ito yung batas na binago by Presidential Decree number 1559, Kaineros, squatters, cultural minorities, and other occupants who entered into forest lands and grazing lands before May 19, 1975 without permit, authority shall not be prosecuted. Ang Kaineros ay ang mga tao na gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan ng kaingin o burn farming, kung saan pinuputol nila ang mga puno at sinusulog ang mga halaman upang gawing taniman ng lupa. Karaniwan ginagawa nila ito sa mga kagubatan o liblib na lugar. Ngunit ang paraan ng kaingin ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kagubatan tulad ng deforestation. Maraming kaingineros ay nagtatanim upang makatawid sa buhay. Ito ay sinaunang tradisyon. Ayon sa Section 53 ng Presidential Decree number 705 na amended by PD number 1559, ang mga kaineros pati na rin ang mga squatters at iba pang mga tao na nakapasok sa mga kagubatan nang walang permit before May 19, 1975 ay hindi maaaring kasuhan o ulihin. Ito dahil layunin ng batas na magbigay ng proteksyon sa mga tao na hindi otorisadong nakatira sa mga lupang ito bago itinakda ang date at bilang paggalang sa kanilang kalagayan at kasaysayan ng kanilang paninirahan. Offenses and penalties. Sinasabi po dito na sino mang magputol, manguha o iba pang mga produkto mula sa kagubatan o mula sa mga alienable o disposable na lupa ng gobyerno. When we say alienable o disposable, ito po yung mga lupa na hindi part ng kagubatan o binili ito ng gobyerno para gawing pabahay o subdivision nang walang pahintulot, o kaya ang mga produktong kagubatan ng walang tamang document ay papatawa ng parusa batay sa Article 309 at 310 ng Revised Penal Code. Kung ang lumabag ay isang kumpanya, ang mga opisyal na nag-utos ay mananagot at kung sila ay mga banyaga o mga foreigner, sila ay i-deport sa Bureau of Immigration and Deportation.